Yan, isang pinagpalang hapon pong muli sa bawat isa. Narito po tayong muli sa ating Bible study tuwing alas 4 po ng hapon dito po sa Rema Philippines. Ano po? Ang ating pong pinag-aaralan po ngayon ay may sinisiris po tayong topic. Amen po. At ang number, ano po na tayo, ang itatakil po natin ngayon, number 10, 11, and 12. At ano ba ang title na ating pong sinisiris ngayong week na ito? Ang title niya po, di ba po, They Knew the Bible, but God Left. Ano po? Ang maganda po itong pag-aaralan po pinag-aaralan po natin na ito kasi ito po yung kung saan magiging ano mo ito kumbaga boundary mo, mababalikan mong aral ito. Kumbaga magiging gabay mo itong pag-aaral na ito. Kasi marami silang alam sa Bible. May mga alam sila sa Bible, marunong sila sa Bible, pero iniwan sila ng Diyos. Amen po? Mga taong may alam sa Bible, pero iniwan sila ng Diyos, hindi sila sinamahan ng Diyos. Ano po? Yes, Matthew 1:23, Emmanuel, God with us. Pero may mga part o area sa buhay natin o mga bagay sa buhay natin na hindi tayo masasamahan ng Panginoon. Opo. Ngayon, ito po yung mga taong ulitin ko, may alam sa Bible, marunong sa Bible, alam nila ang salita ng Diyos, pero iniwan sila ng Panginoon. Ano po? Ano po yung mga bagay na ito? Sabi nila na andito po tayo sa number 10 na po. Ano po? Kung itong mga bagay na ito ang gagawin natin sa ating buhay, hindi tayo sasamahan ng Diyos, iiwan tayo ng Panginoon. Ano po? Number 10 na po tayo ngayon. Ano po? Ang number 10 po, harden their hearts. Ano po? Yung sabi niya diyan, familiarity breed spiritual blindness. Ano po? Dito po makipagbukasan kayo kung may Bible po kayo habang nakikinig po sa Hebreo chapter 3 verse 7 and 8. Ano po ang sabi niya rito? Kaya gaya ng sabi ng Espiritu Santo, kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag maging matigas ang inyong ulo. Tulad noong nagimagsik kayo at subukin siya sa ilang. Ano po? Ayan, sabi niya diyan, ito yung mga taong matigas ang puso, matigas ang ulo, na yung mga taong ito na may alam sa salita ng Diyos, pero naging matigas yung puso nila, maging matigas yung ulo nila na hindi sundin ang mga aral ng Panginoon. Ang sabi niya nga po diyan, huwag mo tigasan ang puso mo, huwag maging matigas ang ating mga ulo. Na po, huwag tayong maging katulad ng mga Israelita na matitigas ang ulo. Ano po? Ano po ba ang karakter o ano po ba yung mga ng mga naging ugali ng mga Israelita? Ano po? Kasi ang mga Israelita po nakita na nila ang kapangyarihan ng Diyos. Tama po. Nakita nila kung paano kumilos ang Diyos sa buhay nila. Alam nila kung paano kumilos ang Diyos. Kumbaga may alam sila sa salita ng Diyos, sa pagkilos ng Panginoon, kung paano kumilos ang Diyos sa buhay nila. Kumbaga kung paano natuyo ang dagat, ano po? Kung paano yung batis na mapait na nawala yung pait, na kung saan uhaw na sila, na uhaw na sila sa buhay nila. Nandoon yung batis na mapait na naging masarap na tubig, ano po? At yung time na nagugutom na sila, sabi pa nga nila, dapat hindi na lang kami umalis sa Egypto. Doon na lang sana kami. Doon may pagkain, may karne doon. 'Di ba? Nasaksihan nila yung kapangyarihan ng Diyos kung paano umulan ng mana at umulan ng pugo. Na po. Tapos yung kung saan sa time ng paglalakbay nila, nauhaw ulit sila at wala silang mainom. At ngayon yung malaking bato na hinampas ni Moises na bumukal ang tubig, alam nila, nasaksihan nila ang pagkilos ng Diyos. Pero yet, ang puso nila matigas. Nandoon yung ulo nila naging matigas sa Panginoon. Makulit sila. Nandoon yung pagsuway nila. Ano po? Nandoon yung paglaban nila doon sa
sa Panginoon. Ano po? Sabi niya, ito yung mga taong alam nila ang salita ng Diyos and yet nandoon na matigas yung puso nila at matigas ang ulo nila sa Panginoon. Ano po? Ayan, kumbaga ito yung mga taong alam ang salita ng Diyos, pamilyar sila sa Diyos, alam nila ang pagkilos ng Diyos, and yet naging matigas ang ulo nila at puso nila sa Panginoon. Ano po? Ngayon, sa ating buhay, ito po yung bagay na dapat iwasan natin. Kasi alam natin ang salita ng Diyos, dapat sumunod tayo. Huwag maging matigas ang puso natin na pag nalaman mo ang aral ng Diyos, dapat sumunod tayo rito. Kasi kung susunod tayo sa aral ng Panginoon, tatamasahin natin ang presensya ng Panginoon, ang pagkilos ng Panginoon, at hindi tayo lalayuan ng Diyos. Pero kung alam mo ang salita ng Diyos at magiging matigas ang puso at ang ulo natin sa Panginoon, ito ang magiging dahilan na lalayuan tayo ng Panginoon. Amen po? Okay. Dito na po tayo sa number 11 po na ating pinag-aaralan. Ano po? Ang number 11 naman po, sabi niya po rito, sought applause. Ano po? Ngayon, ito po yung nagdi-desire ng recognition. Sabi niya, desire recognition more than God's approval. Ano po? Nandito po yan sa Matthew chapter 6 verse 1 and 2. Ayan, kung may Bible po kayo, samahan niyo po akong mabasahin ang Matthew chapter 6 verse 1 and 2. Ang sabi niya po rito, pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga, kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagmakaingay ito. Katulad ng ginawa ng mga mapag-imbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ano po? Ito yung soft applause na kung saan ito yung puso niya na willing siyang tumulong. Willing siyang sumuporta, willing siyang magbigay, pero ang heart niya, ang desire ng heart niya, yung recognition, yung purihin siya, palakpakan siya. Ano po? Yung hinahanap ang palakpak, papuri, appreciation ng tao. Gusto nila, ito yung mga taong gusto nila, lagi silang nire-recognize. Amen po? Pag may ginawa ka na isang bagay, ito yung tao na gusto nila na nare-recognize, nakikita yung ginagawa nila. Eh ngayon, ang sabi nga dito, kaya nga kapag naglilimos ka, wag mo nang makaingay ito. Kumbaga, dapat yung ginagawa mo, may makapansin man o wala, maging tahimik ka lang. At hayaan mo ang Diyos ang maggantimpala sa atin. Amen po? Hindi yung bawat ginagawa mo, gusto mo yung may palakpak, may papuri sa'yo. Hindi po. Dapat nga, laging glory to God. Amen po? Na ito po yung gusto nila, lagi sila nire-recognize sa bawat ginagawa nila. Na po. Ngayon, wag tayong maging parang politician. Parang politician na kailangan ipakita ang bawat ginagawa. No po, na sa bawat ginagawa nila, sa bawat ginagawa ay gusto nila naka documentary, nandoon yung ipakita sa tao, parang ipangalat sa mga tao na ito ang tulong ko. No po, hindi po dapat ganun. Ang sabi nga ng Bible, kaya nga kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagkamaingay ito katulad ng ginagawa ng mga mapag-imbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinabi dito ng Panginoon, sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ano po? Gumawa tayo, kumilos tayo, may naka-appreciate man o wala. At ang importante po, na-appreciate ka ng Diyos. Ang importante po, sa bawat ginagawa mo, hindi tayo ang mapapurihan,
kundi ang Diyos ang may taas at ang Diyos ang mapapurihan sa bawat ginagawa natin. Amen po. Sa bawat ginagawa natin, wag po pakitang tao. No po? Ang bawat ginagawa natin, sa pagkakagawang gawa natin, lalo na sa bawat ginagawa natin sa Panginoon, gawin natin ito na nasa Panginoon natin ginagawa. No po? Gawin natin ito sa Panginoon natin ginagawa, hindi sa tao. Kaya hindi tayo magdi-desire na ng papuri ng tao dahil sa Diyos natin to ginawa. No po? At ang hangarin natin, yung ma-recognize tayo ng Panginoon dahil sa ginawa natin sa pagkakawang gawa. Amen po? Or yung mga ginagawa natin sa gawain ng Panginoon, ang napaka-importante po, ang Diyos ang maka-recognize o maka-appreciate sa bawat ginagawa po natin. Amen po? Ayan. Kaya nga po, gawin nating lahat para sa Panginoon. Ibigay natin lahat ng papuri sa Panginoon. Huwag natin kunin ang papuri. Laging glory to God. Amen po. Laging yung papuri sa Panginoon. Po, minsan i-appreciate ka eh. Di ba po? Minsan, ang bait mo naman, ang buti mo naman, pero dapat laging ang balik ay papuri sa Panginoon. Glory to God. Wag tayong mag-desire ng palakpak o papuri ng tao dahil ang Diyos lang po ang dapat tumanggap ng papuri. Amen po. Ngayon, dito sa atin, minsan hindi ka ma-appreciate, no po? Hindi tayo ma-recognize ng tao sa bawat ginagawa natin. Pero okay lang. Dahil ang heart natin ay nasa Diyos. Ang heart natin ay sa Diyos natin ginagawa ito, hayaan natin ang Diyos ang maka-appreciate ng bawat ginagawa po natin. Amen po. Ayun ang i-desire natin. Ma-appreciate tayo, ma-recognize tayo ng Panginoon dahil sa ginagawa nating kabutihan, lalo na sa ating mga kapwa mananampalataya. Amen po. Kaya nga, ayan po, wag natin yung i-desire yung recognition sa more than God's approval, na hangarin natin yung i-desire natin yung ang Diyos ang magbigay ng recognition sa atin, hindi ang tao. Amen po. At ayan po, punta po tayo sa pang number 12. Ano po? Pang number 12 na po tayo. Ayan. Ang number 12 po, sabi niya diyan, refuse the spirit, sabi niya dito, quench God's movement. Ano po? Ayan, sa Acts chapter 7, verse 51. Ayan, nandyan po, kung may Bible po kayo, at habang nakikinig po kayo, sundan niyo po ako sa inyong mga Biblia. Sa verse 51, sabi niya po rito, napakatigas ng ulo ninyo, di pa nababago ang inyong kalooban. Ayaw ninyong dinggin ang katotohanan. Kung ano ang ginawa ng inyong mga magulang, iyon din ang ginawa ninyo. Lumalaban kayong lagi sa Espiritu Santo. Ayan, refuse. Tinanggihan nila ang Espiritu Santo. Lumalaban sila sa Espiritu Santo. Lumalaban sila sa Espiritu ng Diyos. Kung ano ang udyok, kung ano ang sinasabi ng Holy Spirit sa kanila, nandoon yung paglaban nila, yung pagtanggi nila. Ayaw na lang dinggin ang katotohanan. Ayaw nilang pakinggan ang sinasabi ng Espiritu ng Diyos. Naging matigas, sabi niya diyan, ayaw ninyong dinggin ang katotohanan. Kung ano ang ginagawa ng inyong magulang, iyon din ang ginagawa ninyo. Lumalaban kayo lagi sa Espiritu Santo. Ayan po, no? Ayan po ang naging problema ng Diyos dito sa mga Israelita. Naging lumalaban sila sa guide sa pagga-guide sa kanila ng Espiritu ng Diyos, no po? Ngayon, alam nila ang salita ng Diyos pero tinatanggihan nila ang katotohanan. Ngayon, nandoon nalisya sila. Nalisya sila sa pagkilos ng Diyos dahil sa tinanggihan nila ang Holy Spirit, lumaban sila sa Espiritu ng Diyos. At ngayon, ang pag-refuse sa Espiritu ng Diyos, ito ay magdadala sa atin na maglilisya sa atin doon sa kalooban ng Panginoon. Amen po? Kasi napakahalaga po sa buhay Kristiyano po natin na minsan may 200 na akala na dito tayo ginaguide ng Diyos sa kanan. Maging sensitive dapat tayo na wag nating tigasan
ulo natin o ang puso natin na sinasabi na ng Diyos, napakalino na sa atin, na sinasabi ng Panginoon, kumanang ka, pero ikaw pinipilit mong kumaliwa. Sumusunod ka doon sa sarili mong gusto kumaliwa. Ngayon, malilisya tayo. At hindi tayo masasamahan ng Panginoon kung wala tayo sa kalooban niya. Ano po? Kaya nga, napakahalaga po na maging sensitibo tayo sa tinig ng Espiritu Santo. Na pakinggan natin yung sinasabi ng Espiritu ng Diyos sa atin. Kasi kung hindi natin to pakikinggan, at kung magiging matigas ang puso natin sa tinig ng Espiritu ng Diyos, malilisya tayo sa pagkilos ng Diyos sa ating mga buhay. At ito ang magiging dahilan para iwan tayo ng Panginoon. Kasi pinag-aaralan natin, actually ito po yung mga paalala po sa atin, they knew the Bible but God left. Alam mo ang salita ng Diyos, pamilyar ka sa salita ng Diyos, marami kang alam sa salita ng Diyos, pero nakakalungkot, iniwan sila ng Panginoon. No po, wag tayong pumayag na malayo sa Panginoon. No po, na wag tayong pumayag na malis siya o mapalayo tayo sa Panginoon. Ano po? Ngayon, may isang nga ditong kwento sa Bible na kung saan napuno ang Diyos sa kanila. Ngayon dito sa Hukom chapter 10 verse or Judges chapter 10, basahin ko po sa inyo ng mabilis, verse 6 hanggang 14. Sabi niya, ang mga Israelita ay muling tumalikod kay Yahweh at sumamba sa mga Baal at mga Astarot, mga Diyos-Diyosan sa Syria, sa Sidon, Moab, Ammon at Palestina. Dahil dito nagalit sa kanila si Yahweh at binayaan silang masakop na mga Ammonita at mga Pelestio. Pinabayaan na sila ng Panginoon. Iniwan na sila ng Panginoon. Bakit? Dahil sa pagtalikod nila. Dahil sa mga ginagawa nila na paglaban sa Panginoon. Ngayon, at sa loob ng 18 taon, verse 8, at sa loob ng 18 taon, pinahirapan sila ng mga ito sa Galaad, sa silangan ng Ilog Jordan, sinalakay rin ng mga Ammonita, Pelestio ang mga nasa ibayo ng Ilog Jordan, ang mga lipi ni Judah, Benjamin at Ephraim, ano pat nalagay sa gipit ang Israel. Bakit? Pag hindi tayo sinamahan ng Panginoon, mahirap. Na po. At ngayon, sabi sa verse 10, dumulog kay Yahweh ang mga Israelita at kanilang sinabi, nagkasala kami sa inyo, Yahweh, tumalikod kami sa inyo at sumamba sa mga Baal. Ang sagot sa kanila ni Yahweh, nang kayo'y pahirapan ng mga Egypto, Amoreo, Ammonita, Pelestio, Sidonio, Amelisita at mga Monita, dumaing kayo sa akin at iniligtas ko naman kayo. Niligtas sila ng Panginoon, pero sabi ng Panginoon, ngunit tinalikdan ninyo ako at sumamba kayo sa mga Diyos-Diyosan, kaya hindi ko na kayo ililigtas. Pinabayaan na sila ng Panginoon. Hindi ko na kayo ililigtas, sabi ng Panginoon. At alam niyo po, sabi dito sa verse 13, sabi niya, kaya hindi ko na kayo ililigtas, verse 14, sabi ng Panginoon, bakit hindi sa inyong mga Diyos-Diyosan kayo humingi ng tulong sa panahon ng inyong kagipitan? Amen po. Sabi ng Panginoon sa kanila, bakit hindi sa mga Diyos-Diyosan ninyo kayo? Ba't hindi kayo doon humingi ng tulong doon? Napuno na ang Diyos sa kanila. Bakit? Paulit-ulit. Nandun yung pag-refuse nila sa Espiritu ng Diyos. Nandun yung ginagawa nila na tinigasan nila yung puso nila, yung ulo nila. Tapos yung gusto nila na sila lang yung ma-recognize, sila lang yung masunod. Ano po? Ngayon, ito po pinabayaan sila ng Panginoon. Ang sabi nga diyan ng Panginoon, bakit hindi sa inyong mga Diyos-Diyosan kayo humingi ng tulong sa panahon ng inyong kagipitan? Ano po? Ngayon, huwag tayong lumugar sa lugar na kung saan mapapalayo tayo sa Panginoon or iiwan tayo ng Panginoon. Huwag tayong lumugar sa lugar na iyon. Kasi kung iiwan tayo ng Panginoon, mahirap. Mahirap humarap sa isang sitwasyon na iniwan ka ng Panginoon. Katulad nga ng isang panalangin ni Moises, dito po sa Exodus chapter 33:15, sabi ni Moises, pag hindi
hindi ka sumama sa amin, Lord. Sabi niya, wag na lang. Po, hindi na lang kami pupunta. Lord, pag wala ka sa pupuntahan namin, hindi na lang kami pupunta. Alam ni Moises pag pupunta sila sa isang lugar na hindi nila kasama ang Panginoon, mahihirapan lang kami, Panginoon. Hindi sinasabi ni Moises na bigyan mo kami ng magandang lupa Hindi niya sinasabi, Lord, siguraduhin mong magiging successful kami. Ang sabi niya, Lord, kung wala ka sa pupuntahan namin, hindi na lang kami pupunta. Bakit? Napakahalaga kay Moises na dapat sigurado ako sa pupuntahan ko, dapat sasamahan ako ng Panginoon. Hindi ako pupunta sa isang lugar na hindi ako sasamahan ng Panginoon. Amen po. Kaya sa buhay Kristiyano po natin, siguraduhin natin sa bawat ginagawa natin, sa bawat paglakad ng ating buhay Kristiyano, siguraduhin natin na sasamahan tayo ng Panginoon sa bawat ginagawa po natin. Kasi kung hindi tayo sasamahan ng Panginoon at kung lalayuan lang tayo ng Panginoon sa gagawin natin na ito, kaya nga sabi niya yan, minsan ang pinakadelikadong bagay sa buhay, hindi yung pagbagsak mo, kundi ang nagtagumpay ka nang wala ang Diyos sa buhay mo, iniwan ka na pala ng Panginoon. Yes, nagtagumpay ka sa buhay, pero iniwan ka na ng Panginoon. Nakuha mo, naabot mo ang pangarap mo, pero nawala naman yung presensya ng Diyos sa'yo. Iniwan ka na pala ng Panginoon. Nakuha mo yung promotion, yung opportunities, pero unti-unti ka nang lumayo sa Diyos. Amen po? Kaya nga ang panalangin ni David, Lord, nagkasala ako, Panginoon. Huwag mong alisin ang Espiritu mo, O Diyos, sa aking harapan. Ang panalangin ni David, Lord, huwag mong ilayo sa akin. Alam ko, Lord, na pag iniwan mo ako, lumayo ka sa akin, mahihirapan ako sa buhay kong ito. At ngayon, kaya nga po, pinag-aaralan natin, alam nila ang salita ng Diyos, pero iniwan sila ng Panginoon. Huwag tayong lumugar sa kung saan iiwanan tayo ng Panginoon. Amen po? Kaya, sa hapong ito, sana po may nakuha po tayo sa ating sinisiris na ating topic na they knew the Bible, but God left. Po, huwag tayong pumayag na marami tayong alam sa salita ng Diyos, pero iniwanan naman tayo ng Panginoon. Huwag tayong pumayag na iwan tayo ng Diyos. Dapat siguraduhin natin, katulad ni Moises, Lord, kung hindi mo kami sasamahan sa pupuntahan namin, wag na lang, hindi kami pupunta. At ang katulad ng panalangin ni David, Lord, wag mong alisin ang Espiritu mo, O Diyos, sa aking harapan. Wag mo kaming iwan, Panginoon. Amen po? Kaya magandang hapon pong muli sa bawat isa, tayo po ay manalangin. Ano po? Hallelujah. We glorify your holy name, Lord, sa hapong ito. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, sa dakilang pangalan ni Jesus. Maraming salamat, O Diyos, sa mga paalala mo sa amin sa hapong ito, Panginoon. Natunay nga, O Diyos, na napakahalaga na sa bawat alam namin na salita mo, O Diyos, mga alam namin ang turo mo, Panginoon, masigurado namin, Panginoon, na hindi mo kami iwan. Bagkus, Panginoon, sasamahan mo kami, Panginoon. Lord, daya mo, Panginoon, sa aming mga pinag-aralang ito, Panginoon, maging paalaala ito sa amin, Panginoon, na pwede palang may alam kami sa salita mo, Panginoon, pero pwede mo kaming iwan. Maaring tinatawag ka namin Panginoon, Panginoon, pero hindi mo kami nakikilala. Kaya Lord, salamat, Panginoon, sa mga paalala mong ito sa amin na lagi naming tandaan, Panginoon, na huwag maging matigas ang aming mga puso, ang aming mga ulo, Panginoon, sa iyong sinasabi, Panginoon. Lord, huwag kami mag-desire ng recognition, ng palakpak ng tao, ng papuri ng tao, Panginoon, kundi laging sa iyo lang ang papuri, O Diyos. At Panginoon, huwag mong hayaan, Panginoon, na maging matigas ang puso namin, na ma-refuse namin ang Espiritu mo, Panginoon, na maging dahilan ito ng paglisya namin, Panginoon, sa iyo, O Diyos. Salamat po, Panginoon, sa hapong ito, O Diyos.
Hayaan mo, Panginoon, ang pagpapala mo, ang pag-iingat mo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Purihin ka, Ama, dakilain ka. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen. Ayun. Maraming salamat po sa bawat isa. God bless you po. Ingat po tayong lahat.